Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1991. Walang eksaktong lugar. Southern Leyte. Ang ating mundo ay puno ng hiwaga. Maraming bagay na hindi may paliwanag. Ang karamihan sa atin ay hindi naniniwala sa mga bagay kapag wala itong kapaliwanagan. Subalit aminin man natin o hindi, may pagkakataon sa ating buhay na nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi rin natin naiintindihan. Binubuo ang kapaligiran ng kasamaan at kabutihan. May mga tao na nabiyayaan ng kakayahang lumaban sa kasamaan. May nanggagamot laban sa kadiliman at naglipa na rin ang mga kwento ng mga taong may kakaibang karanasan. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Ako to si Beloy. Sa mga panahong ito ay nasa edad 21 pa lamang ako. Isang simpleng probinsyano. Isa lamang akong ampon, ngunit hindi ko naman naramdaman na hindi ako tunay na anak. Ang mga kinikilala kong magulang ay may edad na. Hindi kasi sila biniyayaan ng anak. Wala naman silang ideya kung kanino ako galing dahil natagpuan lang ako ni Tatay Tiboy sa damuhan habang papauwi siya galing sa taniman ng kalamansi. Ilang araw din silang nag-aabang ni Nanay Isming kung may maghahanap ba ng bata. Bukas rin naman sa tao sina tatay na isa akong ampon. Gayon pa man, pinalaki nila ako bilang mabuting tao. Ang angkan pala ni tatay ay lahi ng mga albularyo. Kaya naman sanay na akong makakita ng mga albularyo na nagpupunta sa bahay. Nalalapit na ang aking panahon, Tiboy. Kung nagka-interest ka lang sana sa pagiging albularyo, kanino ko na lang ipapasa ang aking karunungan? Mukhang sa akin na talagang magtatapos ang tradisyon ng ating angkan. Noon mo pa naman yan alam, Lolo Osing, di ba? Talagang wala sa akin ang maging albularyo. Inamin ko minsan pinilit kong gustuin pero sadyang hindi talaga yan ang landas ko. Ayoko namang gawin ang isang bagay na hindi buo sa aking loob. Naiintindihan kita, Tiboy Apo. Marami din naman sa ating angkan ang ayaw sa ganitong buhay. Lilisan ako sa mundo na dala-dala ang aking kaalaman. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan, Lo. Magkakasama pa tayo ng matagal. 88 na ako, Apo. Malapit na rin kami magsama ng pinakamahal kong si Lucita. Habang naririnig ko mula sa kwarto ang usapan nila tatay, ay nakaramdam ako ng pagkaawa kay Lolo Osing. Simula nang mamulat ako sa mundo, walang ibang ipinakita si Lolo Osing kundi kabutihan. Hindi ko na mabilang kung ilan na ang ginamot at napagaling niya. Minsan ay kwento ni Lolo na noong kabataan niya ay nakikipaglaban siya sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. Sa tuwing nagagawi siya sa bahay, ay para bang may dala itong kapayapaan. Gumagaan ang pakiramdam ko at ligtas na ligtas ako sa anumang panganib. Sa katunayan, kabaryo, hinahangaan ko si Lolo Osing at nais kong maging katulad niya. Isang araw ay nabanggit ko naman kay tatay na nais kong maging albularyo, subalit matindi ang pagtanggi ni tatay. Hindi naman siya nagalit, ngunit binalaan niya ako tungkol sa panganib na kakaharapin ng isang albularyo. Tumugon naman ako na may kamalayan ako sa mga bagay na iyon. Pero ang nais ko talaga ay ang makapanggamot.
Subalit hindi pa rin pumayag si tatay. Malungkot man ako pero bilang masunuring anak ay hindi ko na lang ipinilit ang aking nais. Isa sa aking karanasan ay ang makarinig ng mga kwentong aswang sa aming lugar. Noon pa man ay may nababalitaan na kami. Kahit mismo sa aming tahanan ay may napapagawing aswang. Hindi pa naman ako nakakita ng ganoong nilalang sa panahong iyon. Nakakarinig lang naman ako at kahit papaano ay may alam si Nanay Esming na pangtigal po sa mga nilalang ng dilim. Minsan ay natanong ko kay nanay kung pwede ba niya akong turuan kabaryo. Ang dahilan niya ay hindi pa daw pwede dahil bata pa ako. Noong tumungtong na ako sa edad na 17 ay naganap ang pinakahindik-hindik na nangyari sa aming baryo. Isang umaga, ang aming kapitbahay na buntis ay natagpo ang patay. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang sanggol. Kabuwanan niya na sa panahong iyon. Hindi man ako pinayagan na tingnan ang biktima. Base sa aking narinig ay talagang nakakaawa at nakakapangilabot ang nangyari sa babae. Pero ni isa sa mga kapitbahay ay wala man lang nakapansin sa nangyari ng gabi. Inakala namin na iyon lang ang mangyayari, ngunit nasundan na naman ito. Sa unang gabi ng lamay ay nagkagulo sila dahil may 3 balbal ang nakapasok at muntika ng mapalitan ang bangkay. Mabuti na lang ay dumating ang isa sa mga bisita na may kaalaman sa mga ganoong nilalang. Hinuyog ng mga tao, ngunit nakatakas ang mga aswang na kumakain ng bangkay. Beloy, anak, huwag kang magpakampante. Alam mo naman ang nangyayari sa paligid. Pagsapit ng 5:00, dapat wala ka na sa labas. Mahirap na kung maabutan ka pa ng gabi sa daan. Saan na naman kaya nang galing ang mga aswang na yan? Bakit po, Itay? Dati ba may ganito ding pangyayari? Mas matindi pa. Yun nga ang kinakatakutan ko eh. Lalo na ngayon wala nang antingero sa lugar natin. Antingero lang ba ang makakatalo sa isang aswang, Itay? Hindi naman, anak. Kahit mga ordinaryong tao ay may kakayahan na makatalo sa aswang. Pero kailangan marami at talagang nagkakaisa. Si Lolo Osing, ilang beses na rin nakapatay ng aswang yan. Nakwento niya nga po sa akin minsan, noong kabataan daw niya. Pero sobrang delikado, anak. Kaya ikaw, huwag mo nang pangarapin na makaharap sa mga ganoong nilalang. Ayaw kitang mapahamak. Kahit panggagamot lang naman ang pakay sa mga tao, Itay. Alam mo, anak, kapag pinasok mo na ang lihim na karunungan, para ka na rin pumasok sa mundo ng mga kakaibang nilalang. Kahit may nangyayari na hindi maganda at kahit sinabihan na ako ni tatay, ay hindi pa rin talaga nagbabago ang kagustuhan ko na maging albularyo. Para sa akin kasi, napakasarap siguro sa pakiramdam kapag may natulungan kang tao. Samantala, inutusan naman ako ni tatay na maghatid ng kamoting kahoy para kay Lolo Osing. Halos kalahating lakaran din ang papunta pa lang sa kanila. Doon ay naabutan ko ang iilang pasyente. Nakaugalian na kasi namin na dalhan ng kung ano-anong pagkain si Lolo. Tumango lang ako sa kanya at inilagay ko na sa kusina ang aking dala. Hindi ko na siya inistorbo dahil nasa kalagitnaan ng panggagamot. Matapos nun ay naupo lang sa gilid at nagmasid sa ginagawa ni Lolo. Nakakamangha talaga ang ginagawa niya.
Lalo na kapag gumagaling ang pasyente. Hinintay ko muna hanggang sa natapos ang lahat. Tinanong ko si Lolo kung magsasalang ba ako ng kamoting kahoy. Habang binabalatan ko ito ay kinausap ko ang matanda kung ano ba ang pakiramdam na may kapangyarihan. Kapangyarihan ba ang tawag? Mas maiging karunungan ang itatawag natin, Apo. Sa totoo lang, isang responsibilidad ito, Apo. Ang mga katulad ko ay instrumento lamang ng Diyos dahil sa Kanya talaga nagmula ang kapangyarihan. Ibinigay po ng Diyos sa inyo? Naku, talaga ikaw bata ka. Bilisan mo nga dyan dahil nagugutom na ako. Habang nakasalang pa ang kamoting kahoy, ay naglaro na lang muna ako sa bakuran. Nagpapahinga na kasi ang matanda. Tahimik lang naman akong naglalaro ng holin hanggang sa may nasipat akong isang matandang babae na nakatayo sa di kalayuan at nakatingin lang sa bahay. Ang akala ko ay magpapagamot ito kaya kinawayan ko naman ang matanda. Ngumiti naman ito sa akin at sinenyasan akong lumapit sa kanya. Lumabas naman ako ng bakod at naglakad na papalapit sa matanda. Nang malapit na ako, ay inabot niya sa akin ang kanyang kamay. Inisip ko naman na baka magpapaakay ito gawa nga sa katandaan na nito. Subalit, biglang binawi ng matanda ang kanyang kamay. At laking gulat ko na lang dahil tumakbo ito ng napakabilis. Sa aking paglingon ay nakatayo na sa entradang pinto si Lolo. Isang hukluban ang matandang iyon, Beloy. Huwag na huwag kang magpapadala sa nakakaawang anyo. Sa susunod na magawi ka dito, huwag na huwag kang magtitiwala agad sa mga humihingi ng tulong. Hukluban? Di ba mangkukulam yun? Mas malala pa sa mangkukulam yun, Beloy, Apo. Mas mabuting umuwi ka na. Sige, Polo. Kumain kayo ng marami, ha? Sa susunod, saging naman ang dadalhin ko. Habang ako'y naglalakad pa uwi, hindi ko lubos maisip na nakaharap ko ang isang hukluban. Pero ganun na lang katindi ang takot nang makita niya si Lolo. Pambihira talaga ang kakayahan ng aking Lolo Osing. Mas humanga na naman ako sa kanya. Nang kamustahin ni tatay ang aking pagbisita kay Lolo, ay sinabi kong maayos naman ito at may mga pasyente akong naabutan. Inilihim ko na lang ang tungkol sa hukluban dahil tiyak mag-aalala yun at hindi na ako pababalikin pa sa bahay ni Lolo. Makalipas ang ilang taon, kabaryo, dumating na sa punto na labis nang nanghihina si Lolo Osing. Nang ako'y nagatid sa kanya ng pagkain, nanggagamot pa rin ito pero batid ko na hindi maganda ang kalagayan nito. May 2 pasyente pa ang naghihintay. Tinanong ko naman kay Lolo kung itutuloy pa ba niya ang panggagamot. Tumugon naman ito na tatapusin na lang niya ang 2. Pinilit niyang magpakalakas. Nang matapos na ang pinakauling pasyente, ay napahawak si Lolo sa pinto. Gawa nga ng sobrang pagkahilo nito. Agad ko naman siyang inalalayan at pinaupo sa may kama. Matapos kong bigyan ng maiinom, ay humiga na rin ito. Inaya ko pa si Lolo na magpatingin sa doktor ngunit ngumiti lamang ito. Hindi na kailangan, Apo. Nalalapit na ang aking paglisan. Nais ko na rin makapagpahinga. Lo, wag po kayong magsalita ng ganyan. Alam mo ba noong dumating ka sa buhay namin, tuwang-tuwa ako. Alam kong lalaki kang mabuti.
Sana huwag kang magbago, Apo. Tandang-tanda ko pa, kabaryo. Hindi ko na napigilan ang maluwa ng mga sandaling yon. Tila ba naghahabilin na si Lolo. Bala ko sanang puntahan si nanay kaso malayo ito at ayaw kong iwan si Lolo sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa inubad nito ang kanyang kwintas na may krus. Ito ay kulay pilak at napakakintab. Bata pa lang ako ay nakikita ko na ang kwintas at sa loob ng mahabang panahon ay hindi man lang nagbago ang itsura nito. Makintab pa rin na animoy kumikinang pa. Iniabot niya naman yon sa akin at ang sabi, ang krus na iyon ay proteksyon ko sa lahat ng may masamang tangka at panganib sa akin. Kasunod nito ay inutusan niya akong kunin ang isang maliit na libro na kulay pula na nasa altar at hanapin ko daw ang taong nagngangalang Alfonso. Matatagpuan ko daw ito sa bayan ng San Ricardo. Bakit niyo po pinapahanap ang taong iyon, Lo? Siya po ba ang makakagamot sa'yo? Siya ang nakakaalam sa isa pang tradisyon ng ating angkan, Apo. Isa siyang mabuting kaibigan. Pero paano kung makikilala ang taong iyon, Lo? May larawan ka ba? Huwag kang mag-alala, Beloy, Apo. Siya na mismo ang kikilala sa'yo. Nang mapainom ko na ng halamang gamot si Lolo, ay bumuti kahit papaano ang kanyang kalagayan. Kaya naman nagpaalam muna ako sa kanya upang puntahan ang aking mga magulang at ipaalam sa kanila ang sitwasyon ni Lolo. Tumango ito at ngumiti naman sa akin, kabaryo. Tumakbo na ako ng mabilis at may pagtataka ko dahil 10 minuto na akong tumatakbo ay hindi ako nakaramdam ng pagod at pagkahingal. Binaliwala ko na lang yon. Baka dala lang sa matinding pangangailangan dahil ninais ko na talagang makabalik agad sa bahay ni Lolo. Sa panahong iyon ay napakabihira na may magawing mga sasakyan sa lugar kaya agad na rin kaming umalis. Pagkadating ko naman sa bahay, pinauna na lamang ako ni tatay. Tumakbo na naman ako ng mabilis hanggang sa nakarating na ako kay Lolo. Subalit, kabaryo, inabutan ko na lang na wala nang buhay si Lolo Osing. Tanging pagyakap na lang ang aking nagawa at umiyak na lamang ako. Inayos ko sa pagkakahiga si Lolo at kinumutan. Nagtirik din ako ng kandila sa tabi ng kama. Inabangan ko na lang sina nanay at tatay sa labas ng bahay. Bumuhos ang kalungkutan sa araw na iyon. Ngayon alam ko na ang pakaramdam na mawala ng mahal sa buhay. Naiintindihan ko na ngayon kung ano ang nararamdaman ng aking mga kakilala na nawalan rin ng mga mahal sa buhay. Napakahirap at napakalungkot. May mga pagkakataon na napapaluha na lamang ako. Mga alaala sa akin ni Lolo Osing na pilit bumabalik sa aking isipan. Hinawakan ko na lang ang kanyang ibinigay na kwintas sa tuwing naiisip ko si Lolo. Nang matapos ang kanyang libing, ay kinausap ko ang aking mga magulang tungkol sa taong pinapahanap ni Lolo Osing. Subalit pinigilan ako ni tatay at tinanong niya ako kung ano ang nangyari bago nawala ng buhay si Lolo Osing. Wala na akong mapagpipilian pa kundi ang sabihin sa kanila ang lahat. Batid ko sa itsura ng aking mga magulang, lalong-lalo na si tatay. Puno ito ng pangamba at takot dahil
Ayaw niya sumunod ako sa landas na tinahak ni Lolo Osing. Subalit nangatwiran ako at sinabi kong hindi ko bibiguin ang huling habilin sa akin ni Lolo. Tutuparin ko ito kahit anumang mangyari. Alam kong sumama ang loob sa akin ni Tatay Cabario. Pinalipas ko muna ng ilang araw bago ko ulit sa kanya binuksan ang ganitong usapin. Alam mo anak, sinabi ko naman sa'yo na wag kang magkaka-interes sa gawain ng iyong lolo dahil mapanganib at delikado. Alam mong natatakot ako na baka mawala ka sa amin. Alam mo naman na nag-iisa ka lang naming anak. Naiintindihan po kita, Itay. Pero wala na akong magawa dahil nandun ako sa sitwasyon na kailangan ko na lang sumang-ayon sa mga habilin ng isang taong naghihingalo. Napakahirap po sa aking pakiramdam na naroon ako sa ganong sitwasyon na wala man lang akong magawa upang tulungan si Lolo. Pero Itay, naniniwala ako na magagampanan ko ang hinabilin sa akin ni Lolo. Hindi niya yun ipagkakalob sa akin kung mayroon siyang pagdadalawang isip. Lumapit naman si nanay at sinabi niya kay tatay na buo ang tiwala niya kay Lolo at naniniwala din si nanay na hindi ipagkakaloob sa akin ni Lolo ang isang bagay kung wala siyang nakitang potensyal sa akin. Gayunpaman sa tulong na rin ni nanay ay nakumbinsi ko rin si tatay. Makalipas pa ang ilang araw, tumungo na nga ako sa lugar na sinabi sa akin ni Lolo upang hanapin ang kanyang kaibigang si Alfonso. Wala man kasiguraduhan pero naniniwala ako na matatagpuan ko rin si Alfonso. Tinahak ko naman ang daan patungong San Ricardo. Milya-milya ang pagitan nito sa aming lugar at ito rin ang unang beses na magagawi ako sa bayang iyon. Base sa aking mga napagtanungan, isang liblib na lugar pala ang baryo na aking hinahanap. Matiyaga naman akong naghintay ng masasakyan na isang beses lang sa isang araw kung babiyahe sa lugar na iyon. Halos magtatakip silim na nang ako'y makarating sa lugar. Sinubukan kong magtanong sa mga tao ngunit walang nakapagtuturo sa akin kung sino at saan ko matatagpuan ang nagngangalang Alfonso. Habang lumalalim na ang oras, iniisip ko na ngayon kung saan ako matutulog. Wala akong kakilala sa lugar. Hindi rin naman ganon kalaki ang aking perang dala. Hanggang sa nakakita ako ng isang kapilya. Sumilip-silip naman ako sa loob upang tingnan kung may pari ba dahil magpapaalam sana ako na doon muna makikisilong kahit isang gabi lang. Habang wala pa akong nakikitang tao sa loob ay umupo muna ako sa gilid ng kapilya. Binuksan ko ang aking dalang baunan upang doon na lamang ako maghahapunan at habang ako'y kumakain, napansin ko ang isang lalaki. Pumasok naman ito sa loob ng kapilya. Sinundan ko naman ito ng tingin. Naglilinis siya sa loob kaya inisip ko na baka ito ang katiwala sa kapilya. Nang ito'y aking kausapin, pumayag naman siya. Laking pasalamat ko na lang sa lalaking iyon. Muli naman akong lumabas upang tapusin ang aking kinakain. Habang ako'y nasa loob na ng kapilya, ay ipinagdasal ko na sana pagsapit ng bukas ay mahanap ko na si Alfonso. Hindi birong mag-isa at walang kakilala sa lugar. Lalong-lalo na sapat na ang aking pera para sa aking pamasahe pa uwi. Habang ako'y natutulog na para bang may nararamdaman ako na umupo sa likuran.
Marahan naman akong bumangon at nilingon ko ang tao sa likod. Bumati ako sa kanya at tumugon naman ito ng ngiti. Ang lalaki na aking nakita sa likod ay halos kasing edad nito ng aking ama at mukha naman siyang mabait. Magandang gabi po, Manong. Makikitulog din po ba kayo dito? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Naninigurado lang kasi ako. Teka po, ikaw po ba si Alfonso ang kaibigan ng aking lolo Osing? Ikinlulungkot ko nangyari sa iyong lolo. Oo, ako si Alfonso. Pero Agustin ang pagkakakilala ng mga tao sa akin dito. Kanina ko pa alam na nandito ka na nag-oobserba lang ako sa'yo. Handa ka na ba sa mga bagay na ituturo ko sa'yo? Ako nga po pala si Beloy. Opo, handa na po ako. Sa katunayan, pangarap ko talaga maging albularyo at lubos kong hinahangaan ng aking lolo Osing. Pero mawalang galang po, isa din po ba kayong albularyo? Isa akong antingero. Kasangga akong lolo mo. At may isang bagay siyang hinabilin sa akin. Kapag dumating na ang panahon na lilisa na siya sa mundo. Isang bagay na nangangailangan ng tapang at determinasyon upang makamit ang kapangyarihan nito. Lumabas kami sa kapilya at isinama ko ni Manong Alfonso sa kanyang bahay. Pinagpahinga muna niya ako at bukas ng umaga, sasabihin niya na ang dapat kong malaman. Hindi naman ako agad nakatulog gawa nga sa pag-iisip ko kay lolo. At sa pakiramdam ko na mag-uumpisa na ang bagong landas na aking tatahakin. Magkahalong kaba at pananabik. Ngunit napaisip rin ako kung ano kaya ang bagay na dapat kong gawin. Sa muling pagmulat ng aking mga mata ay maliwanag na ang buong paligid. Nakaamoy rin ako ng tuyong isda at biglang kumulo ang aking tiyan. Sa aking paglabas ng kwarto ay nakita ko si Manong Alfonso na naghahanda na ng mesa. Ngumiti naman ito sa akin at niyaya na akong mag-agahan. Habang kami ay kumakain, nag-usisa siya tungkol sa buhay ko. Hindi ko naman inilihim sa kanya na isa akong ampon. Nabanggit ko rin dito kung may kinalaman ba ang ituturo niya sa akin kung ako man ay kadugo o hindi. Tugon naman ito na wala naman daw kaibahan kung kadugo ko man si lolo o hindi. Ang mahalaga, sa akin ipinagkatiwala ni lolo ang tanga nito. Nang matapos ang aming agahan, ay nagpasya muna akong maglibot-libot sa may bakuran. Maganda at tipikal na buhay probinsya ang lugar ni Manong Alfonso. Walang pinagkaiba sa pinanggalingan ko. Nang magawi naman ako sa likod bahay, laking gulat ko na lang dahil may nakita akong bungo ng tao na nakasabit sa kawayan na nakatarak sa lupa. Narinig kong tumawa si Manong mula sa kusina. Iyon daw ay bungo ng aswang. Inilagay niya doon upang magsilbing babala sa mga aswang na susubok gumambala. Makalipas pa ang ilang oras, ay kinausap na ako ng antingero. Beloy, makinig ka. Alam mo ba na may berdeng buto ang tao? Hindi po, Mang Alfonso. Bakit niyo po naitanong? Nagkakaroon ng berdeng buto ang isang tao kapag marami itong nagawang kabutihan noong siya ay nabubuhay pa. At isa sa tradisyon ng angkan ni Lolo Osing ay gagamitin ang butong yon bilang isang napakalakas na poder na kung sino man ang may tangan nito, kahit ang pinakamalakas na aswang, ay walang magagawa. Subalit naglalaho rin ang buto sa tuwing lumisa na ang may tangan nito. Ibig po bang sabihin, may daladalang berdeng buto si lolo? Saan naman niya po iyon nakuha?
sa sinundan niyang albularyo. At yan din ang gagawin mo, Beloy. Kukunin ko po ba ang berdeng buto ni Lolo Osing? Ayon kay Mang Alfonso, sa pagtatapos mismo sa 40 diyas ni Lolo, ay gagawin ko na ang pagkuha sa berdeng buto nito. Isipin nyo na lang, kabaryo, ang itsura at amoy ng bangkay sa sandaling yon. Napapalunok na lamang ako sa aking narinig. Ano ba itong napasukan ko? Wala na bang ibang paraan? Sa pagpapatuloy ni Manong, ay itinuro niya sa akin ang dasal bago ko gawin ang bagay na yon. Nang matapos ipaliwanag sa akin ang lahat, ay aminado ko na tila ba umurong ang aking buntot. Buong araw kong pinag-isipan ang lahat. Pero nangako ako kay Lolo at dapat ko lang itong tuparin. Sa aking pag-uwi, ay inusisa ko nila tatay. Ngunit hindi ko binanggit ang tungkol sa berdeng buto. Sinabi ko na lang na tinuruan ako nito kung paano gamitin ang nakasulat sa libretang pula. Habang gumugulong ang mga araw, papalapit sa 40 diyas ay araw-araw naman akong kinakabahan. Ilang beses rin akong bumisita sa puntod ni Lolo at pinag-aaralan kung papaano ko gagawin ang pagkuha sa buto. Hanggang sa sumapit na nga ang nakatatdang araw, ginawa kong dahilan ang pagpunta sa kaarawan ng kaibigan upang hindi sila magtaka. Sinabi ko rin dito na sa kinabukasan na ako makakauwi. Dala ang pala at piko. Tinahak ko na ang daan patungong sementeryo. Kumapit ako sa talandro ng Sator, pero hindi pa rin talaga maiiwasan ang makaramdam ng matinding takot. Mag-isa, madilim habang nasa sementeryo. Sino kaya ang hindi matatakot, kabaryo? Gayunpaman, tanging ilaw lang ng debateryang flashlight ang nagbibigay liwanag sa aking dinadaanan. Tiyempong walang buwan sa gabing yon, kaya para kang nakapikit sa sobrang dilim ng daan. Makalipas pa ang ilang sandali, ay naiilawan ko na ang mga krus at puntod ng mga yumao. May sementado, meron ding hindi. Laking pasalamat ko na lang dahil hindi sementado ang libingan ni Lolo. Hindi kasi namin kaya ang ipasimento. Samantala, nasa harapan ko na ang puntod. Pinakiramdaman ko ang buong paligid. Mabuti na lang at wala namang kakaiba. Bukod sa mga kuliglig at minsanang pagaspas ng mga puno ay wala naman akong narinig pa. Nagmasid muna ako sa paligid. Baka sakaling may ibang tao sa lugar. Nang napagtanto ko na walang katao-tao sa lugar, ay sinimulan ko na ang dasal. Hinukay ko na ang lupa. Hindi ko alam kung gaano ko katagal yun ginawa. Pawis ng kilos at kaba ang magkahalo hanggang sa nakita ko na ang ataul ni Lolo. Marahan ko naman itong binuksan. Napapikit na lang ako, kabaryo, nang tumambad sa akin ang bangkay na nagsisimula ng maagnas. Ayon kay Mang Alfonso, wala daw akong maaamoy sa bangkay bilang bahagi sa epekto ng dasal. Aaminin ko, kabaryo, iyon na ang karanasan na nangilabot ako ng sobra. Kahit katawan iyon ni Lolo, ay isa pa rin iyong bangkay at hindi normal sa atin na makakita ng ganoong eksena. Katakot-takot na pagtitiis ang aking ginawa. Habang inuumpisan ko na ang pagbaklas sa balakang
ng bangkay ni Lolo. Sa bahaging ito kasi, ang itinuro ni Manong kung saan ko makukuha ang berdeng buto. Gamit ko lang ang isang punyal. Ganoon na lamang ang aking pagtataka dahil napakadali ko lang na natapyas ang natitira pang balat. Pati ang pagkalas ko sa buto ay halos kinamay ko lang. Nanlaki ang aking mga mata nang masilayan ko na ang berdeng buto na nakaipit sa dalawang malalaking buto. Sa ilang minuto pa ay nasa mga kamay ko na ang aking sadya. Mabilis ko na ding inayos ang bangkay at sa pagbalik ng lupa. Nang matapos ang lahat, kabaryo, ay umupo muna ako sa lupa habang iniilawan ang berdeng buto. Sinipat ko ito ng gusto hanggang sa may narinig akong kumakaluskos sa paligid. Agad kong inilawan ang paligid. Animoy palipat-lipat ng lugar ang nilalang na nagkukubli sa mga halaman. Mabilis ko nang kinuha ang mga gamit at tumakbo na ako palabas ng sementeryo. Nang maaninag ko sa unahan ang isang wangis ng tao na nakatayo sa gitna ng daan, bigla akong napahinto at inilawan ko ang nilalang na iyon. Tinanong ko pa ito ngunit walang tugon. Inisip ko sa mga sandaling iyon na kung may masamang balak ang nilalang na to, hindi ito magtatagumpay. Malakas ang paniniwala ko sa talandro na mabibigyan ako nito ng proteksyon. Kaya naman umusad ako, matapang na naglakad, habang ang nilalang ay nag-uumpisa ng umatungal ngunit umaatras na din ito. Nang mabatid ko na ito'y natakot sa akin, ay lakas loob ko itong hinabol na habang nakaamba ang piko na ihahampas ko ito sa kanya. Umiba ito ng direksyon at nagtungo sa kakahuyan. Doon na ako tumigil at nagpatuloy pabalik ng bahay. Sa aking pag-uwi ay doon ko lang nalaman na 2:00 na pala ng madaling araw. Oh, Beloy, akala ko ba bukas ka pa uwi? Tinahak mo ang daan sa ganitong oras? Ano ka ba namang bata ka? Pasensya na po, Itay. Gusto ko na po kasi matulog. Kaso ang ingay pala nila doon, kaya umuwi na lang po ako. Naku Beloy, sinasabi ko sa'yo. Akala mo ba na wala na ang mga aswang na yan? Nandyan lang sila sa tabi-tabi. Paano kung matsambahan ka ng mga yan? Patawad po, Itay. Hindi na po mauulit. Ano pa nga bang magagawa ko? Tapos na. O sige na, patulog ka na. Sa aking kwarto, kabaryo, doon ko na isinagawa ang orasyon para sa berdeng buto upang maging mabisa ito. Ang pinoproblema ko sa mga oras na yon ay kung ano na naman ang idadahilan ko kay tatay sa muling pagkikipagkita ko kay Manong Alfonso. Ibinilin din niya kasi na babalik ako sa kanya kapag nakuha ko na ang buto. Subalit na pagtanto ko din na hindi maaring ganito na lamang palagi. Hindi magandang nagsisinungaling na lamang ako sa aking mga magulang. Ako lang din ang mahihirapan sa darating na panahon. Kaya pagsapit ng umaga ay inilahad ko na sa kanila ang lahat-lahat. Diyos ko anak, ginawa mo talaga ang nakakilabot na bagay na yon. Hindi na yata kita kayang pigilan pa. Pasensya na po, Itay, kung nagsinungaling man ako sa inyo. Alam kong malaking kasalanan ng pagsisinungaling. May magagawa pa ba kami anak? Nung tinanggap mong tangan ni Lolo, ay inasana namin ng iyong ina ang mga bagay na ganito.
Nang nagkalinawan na kami, ay nagpaalam na rin ako na babalik sa San Ricardo. Sa muling pagkikita namin ni Manong Alfonso, ay nakangiti pa itong nakatayo sa kanyang bakuran. Para bang inaabangan niya na ang aking pagdating. Binati niya ako sa aking tagumpay. Sa paraan pa lang ng pagkuha ko sa buto, ay isang malaking pagsubok na iyon. Labis naman akong hinangaan ni Manong. Ayon pa sa kanya, kung ang katulad niyang antingero ay may malakas na kabal sa pisikal, ako naman daw ay kabal sa espiritual. Doon ko rin napag-alaman ang iba pang karanasan ni Lolo Osing kontra sa mga aswang. Ang tanging nagagawa lamang daw ng mga aswang kay Lolo ay humarap at sindakin ito. Subalit hindi nito nagagawang atakihin ang matanda. Kaya kita pinabalik dito, Beloy, upang may turo ko sa iyo at maging ganap ang iyong karunungan sa paggamit ng talandro, ng sator at sa berding buto. Kapag natutunan ko na po ba ang lahat, ay pwede na akong manggamot at tumugis ng aswang. Oo naman, Beloy. Tataglayin mo na ang kakayahan ni Lolo Osing. Sa aking narinig ay nakaramdam ako ng matinding kagalakan. Matutupad ko na ang matagal ko nang ninanais na makatulong sa mga tao. Sa mismong araw na iyon ay sinimulan ni Manong ang pagtuturo sa akin tungkol sa talandro ng sator. May ibinigay sa akin si Manong na isang maliit na tela na parang panyo na may nakasulat na mga dasal. Ang pinagsamang sator ng krus at talandro ay napakalakas na poder laban sa masasamang elemento. Ang berding buto ay nagsilbing kalasag upang hindi ako malapitan ng mga nilalang ng kadiliman. At ang libretang pula ay nakasulat doon ang mga dasal para sa panggagamot. Halos isang buwan ko ring pinag-aralan ang mga dasal at nang natutunan ko na ito ay kinuha at iniligpit na ni Manong ang maliit na tela. Ayon sa kanya, ipinagsama na ni Lolo Osing ang lahat ng kapangyarihan sa suot kong kwintas. Ngayon, alam mo na ang mga dasal at orasyon. Handa ka na bang pumaslang, Beloy? Po, pumaslang. Alam mo, Beloy, ito ang tatandaan mo. Ang mga nilalang na katulad ng aswang at hukluban ay nilukob na yan ng demonyo. Hanggat nabubuhay sila, gagawa at gagawa yan ng paraan upang makaganti sa iyo. At ang tanging paraan upang matigil sila ay ang pagkitil sa kanilang buhay. Hawakan mo itong itak. Pumunta ka sa punong yon. Hindi ka makakauwi sa inyo kapag hindi mo naputol ang punong yon. Itinuro sa akin ni Manong Alfonso ang isang malaking puno ng sampalok. Mas malaki pa sa katawan ko ang punong yon. Lumapit ako sa puno at tinitigan ko ang itak. Aabutin yata ako ng siyam-siyam bago pa maputol ang puno. Lumapit naman si Manong sa isa pang puno ng sampalok na kasinlaki lang sa karap kong puno. Marahan niyang kinuyom ang kanyang kamao. Nag-usal ito at sa isang iglap, bigla niyang sinuntok ang puno. Sa maniwala kayo o hindi, kabaryo, naputol ang punong yon sa isang suntok lang ni Manong. Halos hindi na masara ang bibig ko sa pagbuka dahil sa labis na pagkamangha. Anong klaseng nilalang ba itong si Manong Alfonso? Ang mga tanong ko sa aking sarili. Lumakad naman si Manong pabalik ng bahay habang sumisenyas na sisimulan ko na
ang pagputol sa puno. Inabot pa ako ng 4 na araw bago ko tuluyang mapatumba ang puno ng sampalok. Matapos ang 1 buwan, ay nakabalik na rin ako sa aming bahay. Akala ko hindi ka na babalik, anak. Kamusta naman ang pagsasanay mo kay Alfonso? Maraming salamat po, Itay. At natanggap niyo na rin ang nais ko. Sa unang gabi ng aking pagbabalik ay hirap naman ako makatulog. Pakiramdam ko ay may mga nakaabang sa akin sa labas. Kapag may nararamdaman si nanay na aswang sa paligid, ay kinakatok niya ang dingding na pagitan sa aming kwarto. Pero ilang oras na ay hindi pa naman kumakatok si nanay. Bumangon ako at nagdasal hanggang sa narinig ko na ang katok ni nanay. Sabay pa kaming lumabas ni tatay sa kwarto. Marahan niyang kinuha ang itak sa dingding malapit sa may kusina. Sumilip naman ako sa may siwang at doon ko nakita ang mga nagtatakbuhang nilalang sa paligid. Madilim kaya puro itim na imahe lang ang naaninag ko. Ito na yata marahil ang umpisa sa landas na aking tinahak. Kumuha na rin ako ng itak at doon ako sa sala pumwesto. Lumabas na rin si nanay at humarap sa bintana. Kagaya ng dati, nagbato ng tigal po si nanay nang binuksan niya ang bintana. Matapos nito ay mas bumilis pa ang pagtatakbuhan ng mga nilalang sa palibot. Literal na naririnig ko na ang mga mabibilis na yapak. Kumuha ako ng lampara at dinala ko ito sa labas ng bahay. Isinabit ko ito sa dingding upang magbigay liwanag kahit papaano. Tumayo ko at mata lang ang ginagalaw habang sinipat ko ng maigi ang buong kapaligiran. Tumigil ang takbuhan at ilang metro mula sa aking harapan ay unti-unting nabuo ang isang imahe ng nilalang. Malaki, namumula ang mga nanlilisik na mga mata. Makintab ang balat nito at naglalaway ang bibig na merong pangil. Humihingal ito ng mahina at nakangisi pa sa akin. Hinawakan ko ang krus at ang berding buto na nakakonsagra. Ano ang sadya mo, nilalang? Sige, lumapit ka. Kahit binabanggit ko na ang mga salitang yon ay pilit ko namang pinapalakas ang aking loob dahil ang totoo, takot na takot ako dahil sa unang beses nakasilay ako ng isang lihitimong aswang. Hoy, aswang, ang lakas naman ng loob mong pumarito. Sige, subukan mong lumapit. Hinding-hindi ka sasantuhin ng aking itak. Sa paghamon ni tatay ay napalitan ng galit ang itsura ng aswang. Pero hindi pa rin ito umaatake. Sinubukan kong humakbang pasulong ng marahan. Katumbas naman ito ang isang hakbang patras ng aswang. Hinawakan ko ng maigpit ang itak at nag-ipon ng lakas upang sugurin ang nilalang. Hanggang sa bigla naman akong tumakbo at sinugod ang aswang. Nagulat ito at napatras. Nang tumalikod na ito, ay nahagip ko ito ng taga sa may likuran. Umangil naman ito at muling humarap upang lumaban. Itinaas nito ang isang kamay at umamba ng isang pagkalmot. Sa aking pagkagulat ay naitakip ko ang aking mga bisig sa aking sarili. Subalit sa paghambalos ng kanyang mga kuko ay parabang tumama ito sa hindi nakikitang isang harang. Imbis na ako ang masaktan, ay ang aswang pa ang umatungan at umatras habang hawak-hawak
ang kabilang kamay. Doon ko napatunayan ang bisa ng aking tangan. Nagkalakas loob akong sugurin pa ang aswang. Pinagtataga ko ito katulad sa ginawa ko sa puno ng sampalok. Umaangil lamang ang aswang at sa hindi ko namalayan ay nakandusay na pala ito sa lupa at wala nang buhay. Sa pagtingin ko sa paligid ay naroroon ang mga kasama nito. Ilang saglit pa ay dahan-dahan akong umatras. May isang aswang na lumapit sa bangkay at hinila niya ito at nagtakbuhan na sila papalayo. Isang buntong hininga na lamang ang aking nagawa. Anak, taglay mo na nga ang karunungan ni Lolo Osing. Napangiti na rin ako nang makita ko ang aking mga magulang na nakangiti din sa akin, kabaryo. Makalipas ang ilang araw ay dumating si tatay na may kasamang babae at bata. Iniharap sa akin ni tatay ang mag-ina dahil nabati daw ang anak nito. Bahagya naman akong natigilan dahil ipapagamot pala ni tatay sa akin ang bata. Dinala ko sila sa loob ng bahay at sa unang pagkakataon ay nakapanggamot ako. Hindi ako makapaniwala noon, kabaryo, dahil kung sino pa ang labis na pumapalag ay siya pa ang nagatid sa akin ng pinakaunang pasyente ko. Alam mo, anak, isinakatuparan mo ang landas na dapat ay sa akin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa tradisyon ng ating angkan kahit hindi man tayo magkadugo. Lumipas pa ang ilang buwan. Unti-unti na akong nakilala sa aming lugar bilang manggagamot. Hanggang dumating ang isang pasyente na biktima ng kulam. Nakaratay na lamang ang isang bata nang ihatid sa aming bahay. Isang linggo na daw ang nakalipas nang manghina ito. Pumayat na rin ito ng labis at talagang kaawa-awa na ang itsura. Sinimulan ko ang panggagamot. Natuklasan ko na pinuntirya ng mangkukulam ang baga ng bata. Sa umpisa pa lang ng pagtanggal ko ng sumpa ay naramdaman ko na ang kaluluwa ng mangkukulam. Pinasanib ko ito sa katawan ng bata at agad na ipinako upang hindi na ito makawala. Nagising ang bata at naging sobrang lakas. Tumulong na rin ang mga magulang at mga tiyuhin nito sa paghawak sa biktima. Nagpupumiglas at sobrang lakas. Pinagdikit ko ang hinlalaki sa paa nito at sumigaw ng malakas ang bata, ngunit boses iyon ng isang babaeng mangkukulam. Tinanong ko naman ito kung bakit niya kinulam ang bata. Ang sagot ng mangkukulam ay masyado daw itong pasaway. Nag-iingay kapag dumadaan sa kanyang bahay. Nais ko naman na bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon, ngunit nagmamatigas ang kaluluwa at lumalaban. Wala pa daw nakatalo sa kanya. Muli ko namang pinisil ang hinlalaki ng bata at sumigaw na naman ito ng malakas. Dahil sa pagmamatigas ng mangkukulam ay tinuluyan ko na ito. Nangisay ang katawan ng bata at muling nawala ng balay. Halos maligo na sa pawis ang mga kamag-anak na humawak sa bata nang sabihin ko sa kanila napatay na ang mangkukulam at magaling na ang bata. Saka pa lang sila bumitaw na tila nabunutan ng matinding tinik. Sa unang pagkakataon, kabaryo, ay nagawa ko ito. Naging kuryoso akong malaman kung ano na ang nangyari sa mangkukulam. Kaya naman inalam ko sa mga magulang ng bata kung saan ko matatagpuan ang bumiktima rito. Habang pinagpahinga ko muna ang bata sa bahay,
ay sinamahan ako ng 2 tiyuhin ng biktima. Itinuro nila sa akin ang bahay ng pinaghihinalaang mangkukulam. Inabisuhan ko sila na manatili lang sa labas. Marahan akong pumanhik sa bahay at natagpuan ko sa loob ang nakahandusay na katawan ng nilalang. Nakadapa ito at ng aking pinatiyaya ay laking gulat ko na lang dahil nakabuka ang bibig nito ng malaki. Nakadilat ang mga mata na purong puti na lang. Isang matandang babae ang mangkukulam. Nakita ko rin sa paligid nito ang mga gamit sa pangkukulam. Sa aking paglabas ng bahay ay nagmungkahe ang isa na mas mabuting sunugin ang bahay. Tinanong ko naman sila kung may kamag-anak ba sa lugar ang babae. Tumugon sila na nag-iisa na lang daw ito at labis nila itong pinangingilagan. Sumang-ayon ako sa gawaing pagsunog sa bahay, kasama ang katawan ng nilalang. Minsan nang maiwan akong mag-isa sa bahay, ay naisip ko na tama ba ang pagpaslang ko sa mga nilalang na iyon. Kahit alam ko na masamang nilalang ang aking napapaslang, ay hindi ko pa rin mapigilan na makaramdam ng pagkakasala. Ganito rin kaya ang nararamdaman ni Lolo Osing noong nanunugis pa ito ng aswang. Nais kong malinawan sa aking pagdadalawang isip. Kaya naman minabuti kong puntahan ulit si Manong Alfonso. Alam kong dadanasin mo rin ito, Beloy. Kung iyong iisipin, nasa panig tayo ng kanan, pero pumapatay tayo. Sino bang hindi makakaramdam ng pagkakasala? Pero, ito ang lagi mong tatandaan, Beloy. Ginawa tayong instrumento ng Diyos upang maging mandirigma dito sa lupa. Tingnan mo ang mga talahib. Ano sa palagay mo ang mangyayari kapag hinayaan mo lang yan? Puputulin po. Tama. Isipin mo na ang mga talahib na yan ay ang mga masasamang nilalang. Ang tao na puputol dyan ay ang antingero, at ang gagamitin ng antingero sa pagputol ay ang taglay nitong tangan. Pero pagdating ng panahon, ang mga pinutol na talahib ay muling uusbong, katulad sa kasamaan. Nananatili ito sa mundo, Beloy. Kaya narito ang mga katulad natin upang puputol sa kasamaan. Ganon ang buhay, Beloy. Paulit-ulit lang. Kaya huwag kang mangamba kapag puputol ka ng kasamaan. Isang simpleng paliwanag na nagdulot sa akin upang mas maintindihan ko pa ang landas na aking tinahak. Simula noon, kabaryo, ay naging mas matapang at determinado kong tuparin ang responsibilidad na nakaatang sa akin. Inabot na ako ng gabi sa daan. Hindi na kasi nakaabot pa sa amin ang pampasaherong sasakyan. Kaya kailangan kong lakarin ang halos kalahating oras papunta sa aming bahay. Sa aming lugar dati ay malalayo ang agwat ng mga bahay, maliban na lang kung nasa sentro ka. Habang papalapit na ako sa amin, eksaktong humina na ang baterya ng aking flashlight na dala. Kaya naman binali ko ang isang halaman upang gawing tungkod bilang alalay sa daan. Hanggang sa nakarinig ako ng ingay. Kitang-kita ko ang 2 aswang na nasa aming bubong. May iilan din na nakapalibot sa bahay. Agad na akong tumakbo ng mabilis sa pag-aalala sa aking mga magulang. Sinugod ko ng ngampas ang aswang na malapit sa akin.
Isang patpat lang pero tumilapon na ang aswang na iyon. Sinugod ko pa ang iba at nagsipulasan ang mga ito. Napatingin sa akin ang dalawang aswang sa bubong na agad ko namang tinigal po. Nang makita ko na lumabas ng bahay sina tatay ay ganun na lamang ang aking pasasalamat. Buhay at lumalaban pa sila sa mga nilalang ng dilim. Hindi ko man naubos pero malaking bagay na sa akin na ligtas pa rin ang aking mga magulang. Mabuti dumating ka na, anak. Kanina pa kami ginugulo ng mga demonyong yan. Mabuti na rin talaga at may pangtigal po ang nanay mo. Hindi po ba kayo nasaktan o nasugatan ni Tay? Hindi naman, anak. Hindi kasi kami lumalabas ng bahay kanina. Muli kaming nakaligtas sa gabing yon laban sa mga masasamang nilalang. Pagsapit ng umaga, tinanong ko naman si nanay kung saan niya natutunan ang tigal po. Ayon sa kanya, natutunan niya iyon mula sa kanyang ina na isang manggagamot. Nakakatuwang isipin na ang mga taong tumayong mga magulang ko ay parehong may lahi ng kanan. Kaya naisip ko na turuan si tatay upang kahit papaano ay may kakayahan siyang makapagtaboy ng aswang. Naku anak, huwag niyo na akong isali dyan. Alam mo naman na ayaw ko sa mga ganyan, di ba? Hanggat makakaya, lalaban ako sa mga aswang na yan gamit ang aking itak. Sumapit naman ang kapiestahan sa aming baryo. Dahil hindi naman namin kaya ang maghanda ay nagsimba na lamang kami sa kapilya sa may sentro. Iniimbitahan naman kami ng aming mga kapitbahay. Habang nagkwekwentuhan sila, ay napatingin ako sa isang malaking bahay. Dinumog iyon ng mga tao pero nakaramdam ako ng negatibong presensya na nagmumula sa bahay na iyon. Itay, punta lang po ako sa bahay nila Kapitan. Naku anak, mahiya ka naman. Bakit inimbita ka ba? Hindi po Itay, pero may iba akong pakay sa Kapitan. Hala sige anak, dun lang kami sa bahay ni Maring Flor. Hindi ko na sinabi kay tatay ang totoong pakay ko. Nagtungo ko sa bahay ng Kapitan. At sa labas pa lang ay naroroon na si Kapitan na sumasalubong sa mga bisita. Nang makita niya ako, ay agad naman niya akong pinapasok. Hindi na ako nagkaroon ng hiya dahil palakas ng palakas ang negatibong presensya na aking nararamdaman. Tumango at ngumiti lang ako kay Kapitan at pumasok na agad sa bahay. Sinipat ko ang mga taong naroroon. Maingay, nagtatawanan at nagkakasiyahan. Hanggang sa nakarinig ako na may nag-uusal. Tila bumubulong sa akin ang boses ng isang lalaking nag-uusal. Pero hindi ko naman matukoy kung sino. Hanggang sa nasipat ko ang isang lalaki na nagbitiw na ng usal at tumitig sa katapat nito sa mesa. Agad kong hinila ang lalaking bibiktimahin na sana ng isang manlalason. Nanlaki ang mga mata ng manlalason na tumitig sa akin. Isang manlalason ng lalaking yan. Umalis na kayo. Agad namang tumayo ang lalaki at kumaripas ng takbo. Ngunit sinalubong ito ng Kapitan. Napatras ang lalaki na agad ko namang hinawakan ang kamay at naibalibag ko ito ng malakas. Tumama pa ito sa mesa na puno ng mga pagkain. Nang bumagsak ang manlalason ay kinuyog naman ito ng mga tao. Bugbog sarado ang labas nito. Inawat ko na din ang mga tao at dinampot ko ang lalaki. Nagmamakaawa ito sa akin.
Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa taong yon. Kaya naman dinala ko na lang ito sa malayo. Ang mga katulad mo ay dapat pinuputulan ng sungay. Pasalamat ka at maraming tao sa paligid. Kaya ipapataw ko na sa'yo ang kaparusahan na habang buhay mong dadanasin. Kinuha ko ang katinuan nito at hinayaan ko itong maglakad sa malayo hanggang sa nawala na ito sa aking paningin. Sa aking pagpapatuloy ay padami na ng padami ang aking mga parokyano. Sumunod ako sa landas ni Lolo Osing, isang manggagamot at manunugis ng masasamang nilalang. Ilang beses na rin kaming ginambala ng mga aswang. Subalit patuloy pa rin itong nalalabanan hanggang sa dumating sa punto na lumisan na si tatay. Para sa akin mas mabuti na yon kaysa lumisan siya ng dahil sa aswang. Noong nagkasakit na si tatay ay naagapan ko pa ito pero isang natural na sakit pala ang dumapo sa kanya at labas iyon sa aking karunungan. Bilang manggagamot, narito ko upang kontrahin ang sakit na likha ng masasamang elemento. Subalit wala na ni sino man ang may karapatan na kontrahin ang natural na takbo ng kalikasan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang pinipili ang tadhana sa sino man ang nagnanais na tumulong sa kapwa. Hindi man tunay na kadugo si Beloy pero pinatunayan niya na kaya niyang ipagpatuloy ang tradisyon ng angkan kung saan ay hindi siya nabibilang. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong inilahad natin.